Tumuno ang luma niyang cellphone sa ibabaw ng mesa, at halos mapatalon si Ara sa gulat. Agad niyang sinagot ang tawag, nangingini ang kamay habang idinidikit ang telepono sa kanyang tainga. Hello? Si Mrs. Ara Valdez po ba ito? Tanong ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Propesyonal ang tono nito. Malinaw at direkta. Opo, ako nga po, sagot ni Ara, pinipilit na pakalmahin ang sarili. Ma'am, tumatawag po ako mula sa Nightingale Placement Agency. Mayroon po kaming isang urgent hiring para sa isang private caregiver. Ang offer po ay 100,000 pesos per month stay-in po sa Alabang. 100,000 piso. Parang bombang sumabo ang salitang iyon sa isipan ni Ara. Huminto ang kanyang pahinga. 100,000? Sa isang buwan? Halos katumbas na iyon ng kinikita niya sa isang taon sa pagtanggap ng mga labada at pag-alaga ng mga bata sa kanilang kapitbahayan. Seryoso po ba kayo? Alos pabulong na tanong ni Ara. Hindi siya makapaniwala. Yes ma'am. Seryoso po. Ang kliyente po namin ay nangangailangan ng isang mapagkakatiwalaan at may karanasang caregiver. Nakita po namin ang inyong resume. At qualified po kayo. Napatingin si Ara sa isang sobrang nakapatong sa mesa. Sobre mula sa ospital. Sa loob niyon ay ang bill para sa pagpapagamot ng kanyang anak na si Lia na may hika. Ang perang pinaipunan niya ay paubos na, at ang takot na baka hindi na niya kayang tustusan ang gamot ng anak ay parang tinik na nakabara sa kanyang lalamunan araw-araw. Ito na ba ang sagot sa kanyang dasal? Tinatanggap ko po, mabilis niyang sagot. Bago pa man magbago ang isip ng kausap niya. Tinatanggap ko po ang trabaho. Kinabukasan, suot ang kanyang pinakamatinong bestida at sapatos, bumaba si Ara sa isang taxi sa harap ng isang dambuhalang gate. Villa Esmeralda. Iyon ang nakaukit sa marmol na arko. Para siyang langgam na napatpat sa palasyo nga higanta. Ang matataas na pader ay tila humihiwalay sa lugar na ito mula sa ordinaryong mundo na kanyang ginagalawan. Pinapasok siya ng guwardiya matapos kumpirmahin ang kanyang pangalan. Habang naglalakad sa malapat na daanan na gawa sa bato, hindi niya maiwasang mamangha sa perpektong hardin, sa mga fountain na kumikinang sa ilalim ng araw, at sa mansyon na kulay puti na parang isang panaginip. Sino kaya ang alagaan niya rito? Isang matandang mayaman? Isang katulong ang sumalubong sa kanya sa malaking pinto na gawa sa kahoy. Iginiya siya nito sa isang sala na mas malaki pa sa buong bahay niya. Ang sofa ay kulay krema. Ang chandelier ay parang kumpol nga diamante. At ang sahig ay sobrang kintab na nasasalamin niya ang sariling mukha, isang mukha na puno nga pag-aalala at pagkamangha. Magandang umaga. Isang malamig na boses ang pumutol sa kanyang pag-isip. Mula sa hagdanan, isang babae ang dahan-dahang bumababa. Napakaganda nito. Perpekto ang hubog ng katawan sa suot nitong pulang damit. Ang buho ay itim at alon-alon, at ang mukha ay parang iginuhit. Pero ang mga mata nito ay matalim, parang sinusuri ang bawat hiblang ng kanyang pakatao. Ako si Isabel Reyes, papapakilala nito, hindi man lang ngumiti. Ikaw si Ara Valdez. Hindi iyon tanong, kundi isang pahayag. Opo, Ma'am Bell. Magalang nasagot ni Ara, biglang nakaramdam ng hiya sa kanyang simpleng kaswatan. Huwag mo akong tawaging, Bell. Miss Isabel, pagtatama nito. Tumango-tango ito habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Marunong ka ba talagang maalaga? Ang pasyente ay nangangailangan ng buong atensyon. Hindi siya nakakalakat. Hindi siya nagsasalita. At ang kanyang memorya. Blanco. Tumango si Ara. Opo, Miss Isabel. Sanay po ako. Tila nasiyahan si Isabel sa kanyang sagot. Good. Dahil kung hindi, isang maling galaw mo lang, pwede kitang tanggalin agad. Maliwanag. Maliwanag po. Sumunod ka sa akin. Sumunod si Ara kay Isabel paakyat sa malawak na hagdanan. Bawat tapak niya sa malambot na karpet ay parang lumulubog. Bawat kuwadrong nakasabit sa dingding ay mukhang mas mahal pa sa lahat ng ari-arian niya. Ang kabo sa kanyang dibdib ay lalong lumalakas. Huminto sila sa harap ng isang dobleng pinto. Dahan-dahang binuksan ni Isabel ang pinto.
Isang amoy ngang gamot ang sumalubong sa kanya. Ang silid ay maluwag at maliwanag, pero ang pakiramdam ay malamig at malungkot. May mga aparatos sa tabi ng kama, at isang mahinang tunog ng beep ang maririnig. At sa kama, may isang lalaking nakahiga. Maputla ang balat nito, mas payat kaysa sa dati, at ang mga mata ay nakapikit. May isang maliit na peklat sa gilid ng kanyang kaliwang kilay. Isang peklat na nakuha niya nung sinubukan niyang magluto para sa kanya sa unang pagkakataon at nasuno. Ang nga kamay na nakapatong sa kumot. Iyon ang nga kamay na dati humahaplos sa kanyang buhok. Ang mukha na mahimbing na natutulog. Iyon ang mukha na hinahanap niya sa bawat estrangherong nakakasalubong niya sa daan sa loob ng 6 na taon. Nanlamig ang buo niyang katawan. Huminto ang kanyang pahinga. Ang matuhod niya ay biglang nanghina at muntik na siyang bumaksak. Ang mundo niya ay gumuho. Dahil ang lalaking pasyente na naroon sa kama, ang lalaking sinasabi nilang blanko ang memorya, ay si Marco. Ang asawa niya. Ang ama ni Leah. Ang lalaking akala niya ay matagal nang patay. Marco. Halos hindi lumabas ang tunog mula sa kanyang lalamunan. Ang nga luha ay biglang bumuhos mula sa kanyang mga mata, mga luhang 6 na taon niyang pinigilan. Buhay siya. Buhay ang asawa ko. Napansin ni Isabel ang kanyang reaksyon. Tumaas ang isang kilay nito, pero hindi nagulat. Tila inaasahan na nito. Lumapit si Isabel sa kama at bongpe alagang hinaplos ang buhok ng lalaki. Isang haplos na puno ng peari. Tumingin ito kay Ara. Ang nga mata ay malamig pa rin, pero ngayon ay may bahid ng tagumpay. Siya si Marco. Sabi ni Isabel. Ang boses ay malinaw at matatag. Ang aking fiancé. Ang nga salitang aking fiancé ay parang sampal na gumising kay Ara mula sa kanyang pagkatulala. Fiancé. Paano nangyari iyon? Paanong ang asawa niya, na 6 na taon niyang inakalang patay, ay biglang naging kasintahan ng ibang babae? Isang babaeng mayaman, maganda, at ngayon ay amo niya. Pinunasan ni Ara ang kanyang maluha gamit ang likod ng kanyang palad. Kailangan niyang maging matatag. Hindi ito ang oras para mag-iskandalo. Hindi ito ang oras para umiyak. Kung aminin niya kung sino siya, siguradong papalabasin siya ng mansyon na ito at hindi na muling makikita si Marco. Pasensya na po, Miss Isabella, sabi niya. Pinipilit na gawing normal ang kanyang boses kahit na nangingini ito. Naalala ko lang po ang lolo ko. Ganyan din po kasi ang naging kalagayan niya bago siya pumanaw. Isang kasinungalingan. Pero iyon lang ang tanging dahilan na naisip niya. Tinitigan siya ni Isabel. Ang mamata ay naniningkit, tila sinusuri kung nasasabi siya ang totoo. Pagkatapos ang ilang sandali na parang walang katapusan, tumango ito. Okay, siguraduhin mo lang na profesional ka sa trabaho mo. Walang emosyon. Maliwanag? Opo, Miss Isabel. Maliwanag po. Nagsimula ang unang araw ni Ara sa isang impyernong puno ng pihati. Ang bawat gawain ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Ang pagpunas sa mukha ni Marco. Bawat damping basang bimpo sa balat nito ay parang kidlat na dumadaloy sa kanyang madaliri. Ang pamilya na hugis ng kanyang panga, ang peklat sa kanyang kilay. Gusto niyang isigaw ang pangalan nito. Gusto niyang sabihin, Marco, ako to. Si Ara. Gumising ka na. Pero nanatili siyang tahimik. Ang pag-ayos sa kanyang higaan. Ang pagpapalit ng kanyang damit. Amoy na amoy niya ang pamilya na pabango ni Marco na nakahalo sa amoy ng gamot. Napapiki siya. Naramdaman niya ang unti-unting paginit ng kanyang nga mata. Isang butil ng luha ang pumata sa kanyang kamay. Agad niya itong pinunasan, takot na baka may makakita. Ang asawa niya ay nasa harap niya, pero parang mas malayo pa kaysa noong inaakala niyang patay na ito. Bandang hapon, pumasok si Isabel sa silid. May dala itong isang tray na may isang basong tubig at ilang tableta. Oras na ngamot niya, sabi ni Isabel. Pinanot ni Ara habang inihahanda ni Isabel ang gamot. May mga bitamina, may gamot para sa presyon ng dugo,
pamilyar sa kanya ang ngayon. Pero may isang kakaibang tableta. Maliit, kulay puti, at nasa isang hiwalay na bote na walang kahit anong pangalan o label. Kinuha ni Ara ang baso. Ako na po, Miss Isabel. Ngunit mabilis na umiling si Isabel. Ako na ang bahala rito, sabi nito. Ang boses ay biglang naging matigas. Gawin mo na lang ang ibang trabaho mo. Kinuha ni Isabel ang kakaibang tableta at maingat na inilagay sa bibig ni Marco bago ito painumin ng tubig. Habang ginagawa iyon, napansin ni Ara ang tensyon sa mukha ni Isabel. Ang mga mata nito ay nakatutok kay Marco, tila sinisigurado na nalunok nito ang gamot. Isang hinala ang biglang sumibo sa isip ni Ara. Isang malamig at nakakakilabot na hinala. Bakit ganon na lang ang pag-ingat ni Isabel sa isang tableta? Bakit ayaw niyang ipahawa iyon sa kanya? Kinagabihan, habang naghahapunan si Isabel sa baba, nakaroon ng pagkakataon si Ara. Alam niyang mali ang gagawin niya. Alam niyang delikado. Pero hindi mapakali ang kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit sa gabinete kung saan nakalagay ang magagamot. Nangingini ang kanyang kamay nang buksan niya ito. Naroon nga. Isang maliit na bote na walang pangalan. Sa loob, naroon ang mga puting tableta. Mabilis niyang kinuha ang kanyang luma at gasgas na cellphone. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo at ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Pinindot niya ang kamera. Ang tunog ng paikli ay parang putok ng baril sa katahimikan ng silid. Kinuhaan niya ng litrato ang bote at ang tableta sa loob nito. Agad niya itong sinin sa isang tao na mapagkakatiwalaan niya. Ate Nena, text niya. Anong gamot to? Paki-check naman. Urgent. Si Ate Nena ay matalik niyang kaibigan at isang senior nurse sa isang pampublikong ospital. Matapos ipadala ang mensahe, agad niyang ibinalik ang bote sa gabinete at isinara ito. Huminga siya ng malalim, sumandal sa pada, at ipinikit ang mga mata. Ilang sandali pa, tumuno ang kanyang cellphone. Isang video call mula sa bahay. Celia. Ngumiti si Ara nang makita ang mukha ng anak sa screen. Ang 6 na taong gulang niyang anghel. Hello anak. Kumusta ka diyan kay Lola? Okay lang po, Mama. Kumain na po ako, masiglang sagot ni Leah. Mama, kailan ka po uwi? Parang tinusok ng karayom ang puso ni Ara. Malapit na, anak. Kailangan lang matrabaho ni Mama, di ba? Para may pambili tayo ng gamot mo at ng Jollibee. Ngumiti si Leah. Mama, miss na kita. Tumingin ito sa paligid, tila may hinahanap. Kailan po uuwi si tatay? Ang inosenteng tanong na iyon ay parang punyal na bumaon sa puso ni Ara. Paano niya sasabihin sa anak niya na natakpuan na niya ang kanilang ama, pero hindi sila nito maalala? Paano niya ipapaliwanag na ang kanilang ama ay mayroon ng fiancé? Malapit na rin. Anak, pilit niyang pinasigla ang boses. Sige na. Matulog ka na. I love you. I love you too, Mama. Nang matapos ang tawag, hindi na napigilan ni Ara ang kanyang maluha. Tahimik siyang umiyak sa isang sulok ng malawak na silid, habang ang lalaking pinakamamahal niya ay natutulo ng mahimbing ilang metro lang ang layo. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message, mula kay Ate Nena. Kinakabahan niyang binuksan ang mensahe. Ang kanyang nga mata ay nanlaki sa nabasa. Ang pahinga niya ay tila huminto sa kanyang lalamunan. Ang text ay maikli lang, ngunit ang laman nito ay parang isang hatong ng kamatayan. Ara, delikado yan. Gamot yan na ginagamit para unti-anting sirain ang memorya. Para kay Marco, ang buhay ay isang makapal na hamok. Walang kulay. Walang tunog. Walang pakiramdam. Gumigising siya sa umaga hindi dahil gusto niya, kundi dahil iyon ang nangyayari. Kumakain siya hindi dahil nagugutom siya, kundi dahil may nagpapakain sa kanya. Natutulog siya sa gabi hindi dahil inaantok siya, kundi dahil iyon ang dulong hantungan ng bawat araw. May isang babaeng laging nasa tabi niya. Isabel, ang pangalan nito. Sabi niya. Fiancé ko raw siya. Sabi niya. Mahal na mahal niya ako. Hindi niya ito maramdaman.
Kapag hinahawakan ni Isabel ang kanyang kamay, parang hawak lang niya ang isang piraso ng kahoy. Malamig. Walang buhay. Kapag kinakausap siya nito, ang boses nito ay parang hangin lang na dumadaan sa kanyang tainga. Wala siyang maalala. Wala siyang maramdaman. Ang tanging alam niya ay ang bigat ng katawan niya sa kama at ang kisameng puti na paulit-ulit niyang tinititigan. Pero isang araw, may nabago. May dumating na bagong caregiver. Isang babaeng may mga matang malulungkot pero puno ng determinasyon. Ara, ang pangalan nito. Sa unang araw pa lang, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi niya alam kung ano. Isang bagay na hindi niya may paliwanag. Nang punasan nito ang kanyang mukha, ang bawat dampingang bimpo ay may kasamang kakaibang init. Parang may kuryenteng gumising sa mga natutulog niyang ugat. Nang ayusin nito ang kanyang kumot, naamoy niya ang isang pamilya na amoy ng baby powder na nakahalo sa pawis. Isang amoy na parang matagal na niyang alam. Noong gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang katahimikan ng gabi ay binasa ng isang mahinang tunog. Isang himig. Kumakanta ang caregiver. Isang oyayi. Tulog na. Mahal ko. Ang boses nito ay nanginginig, puno ng pihati, pero napakalamyos. Ang simpleng himig na iyon ay parang isang susi na pilit binubuksan ang isang kinakalawang na pinto sa loob ng kanyang isipan. Saan niya narinig ang kantang iyon? Bakit parang may kung anong kumikirot sa kanyang puso? Simula ng araw na iyon, may mga maliliit na pagbabago. Tila nabawasan ang bigat ng hamok sa kanyang paligid. Ang makulay ay unti-unting nagiging mas matingkad. Ang matuno ay nagiging mas malinaw. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari isang hapon habang minamasahe ni Ara ang kanyang kamay. Tulad ng dati, tahimik lang ito habang marahang pinipisil ang kanyang daliri. Napapikit si Marco. Ang pahaplos nito ay hindi mekanikal. Mayroon itong pag-ingat. Mayroon itong pagmamahal. Bigla, isang imahe ang sumabog sa kanyang isipan na parang kidlat. Madilim na kalsada. Umuulan ng malakas. Ang liwanag ng nga ilaw ng sasakyan na nakasilaw. Ang manibela na hindi niya makontrol. Ang nakakabinging tunog ng paggasgas ng magulong sa basang semento. At isang sigaw. Napamulat si Marco. Ang puso niya ay kumakaripas ang takbo. Humihingal siya na parang tumakbo ang 1 milya. Pawis na pawis ang kanyang noo. Sir Marco? Okay lang po kayo? Naalalang tanong ni Ara. Ang kamay nito ay nakahawak pa rin sa kanya. Tumingin si Marco sa mata ni Ara. Sa unang pagkakataon, hindi lang isang blangkong mukha ang nakita niya. Nakita niya ang takot at pag-alala. Aksidente. Na-aksidente ako. Iyon ang unang malinaw na alala na bumalik sa kanya. Kinagabihan. Nang pumasok si Isabel para ibigay ang dati niyang gamot, may tapang na siyang magtanong. Isabel. Tawag niya. Ang boses niya ay mahina at magaspang dahil sa matagal na hindi paggamit. Nagulat si Isabel. Marco? Nagsasalita ka na. Tuwang-tuwa nitong sabi. Pero may takot sa mga mata nito na hindi niya napansin dati. Ang aksidente, sabi ni Marco. Anong nangyari? Ang ngiti sa labi ni Isabel ay biglang nawala. Naging maingat ang kanyang mga kilos. Marco, huwag mo na isipin yun. Ang mahalaga ay ligtas ka na ngayon. Nandito ako. Gusto ko malaman, papilit ni Marco. Umiwas ang tingin si Isabel. Nawalan ka ang kontrol sa sasakyan. Sabi ng pulis, lasing ka raw. Nagiwas ito ang tingin. Pero hayaan mo na yun. Magpahinga ka na. Lasing? Hindi siya uminom. Kahit noon pa man, alam niya sa sarili niya na hindi siya mahilig sa alak. May mali. May mali sa sinasabi ni Isabel. Isang pagdududa ang nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. Isang pagdududa na kasing lamig ng kamay ni Isabel kapag humahawa ito sa kanya. Nang gabing iyon, hindi na naman siya makatulog. Ang imaheng aksidente ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang liwanag. Ang sigaw. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa dilim ng kwarto,
Nakita niya ang anino ni Ara na naayos ng kanyang magamit, nahahanda ng umuwi sa kanyang mali na sili sa ibaba. Ang bawat kilos nito ay maingat, tila ayaw gumawa ng ingay. Nakita niya itong huminto at tumingin sa kanya. Kahit sa dilim, naramdaman niya ang lungkot sa mata nito. Bakit? Bakit ganito na lang ang epektong babaeng ito sa kanya? Habang papalabas na ito ng pinto, isang salita ang kusang lumabas sa kanyang bibig. Isang salita na hindi niya alam kung saan nanggaling. Isang salita na parang matagal nang nakatago sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ara? Mahina. Pause. Halos isang bulong lang. Pero sa katahimikan na kabi, sapat na iyon. Huminto si Ara sa paglalakad. Dahan-dahan itong lumingon, ang mukha ay punong ng pakabigla at hindi makapaniwalang pag-asa. Ang pangalang Ara na lumabas sa bibig ni Marco ay hindi lang isang salita para kay Isabel. Iyon ay isang alarma. Isang sirena na sumisigaw sa loob ng kanyang isipan, nagsasabing ang lahat ng pinahirapan niya ay malapit ng gumuho. Narinig niya ito. Nakatayo siya sa labas ng pinto, nakahanda sanang pumasok, nang marinig niya ang mahinang bulong ni Marco. At nakita niya ang reaksyon sa mukha ni Ara, ang pagkabigla, ang paasa. Isang matinding selos at takot ang biglang kumala sa buong katawan ni Isabel, mas malami pa kaysa sa marmol na sahig ng mansyon. 6 na taon. 6 na taong pagtitiis. 6 na taong pagpaplano. 6 na taon mula nang mahanap niya si Marco sa isang maliit at maruming ospital sa probinsya, walang malay, walang pagkakakilanlan. Iyon na sana ang perpektong pagkakataon. Pwede na sana siyang umalis at hayaang mabulok si Marco doon. Pero hindi. Hindi sapat iyon. Ang gusto niya ay hindi lang ang kanyang pagkawala. Ang gusto niya ay ang lahat ng mayroon ito. Ang pangalan, ang yaman, ang kapangyarihan. Kaya kinuha niya si Marco. Binuha niya ang kwento ng kanilang pag-ibigan. At sinimulan niya ang dahan-dahang paglason sa isipan nito para manatili itong isang blankong papel na kaya niyang sulatan ng kahit anong kasinungalingan. Ang lahat ay perpekto. Ang madoktor ay naniniwala sa kanya. Ang mga abogado ng kumpanya ay unti-unti nang natitiwala sa kanya. Malapit na. Malapit na niyang makuha ang kontrol sa De La Vega Holdings. At ngayon, dahil sa isang hamak na caregiver, lahat ng iyon ay nanganganib. Kinabukasan, pumasok si Isabel sa silid ni Marco. Nakita niya si Ara na masayang napupunas ng bintana, habang si Marco naman ay nakaupo sa gilid ng kama, sinusubukang igalaw ang kanyang nga binti. May mali na ngiti sa labi ni Marco. Isang ngiti na hindi pa niya kailanman nakita mula ng alagaan niya ito. Isang ngiti na hindi para sa kanya. Isang matinding galit ang kumulo sa loob ni Isabel. Ang babaeng ito. Kailangan niyang mawala. Ngayon na. Tuminjin si Isabel sa paligid. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang jewelry box na nakapatong sa kanyang tokador. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang isang kumikinang na diamond bracelet, isang regalo mula kay Marco noong mga panahong sinusuyo pa siya nito, bago nito makilala si Ara at talikuran ang lahat para sa babaeng iyon. Isang demonyo ang bumulong sa kanyang isipan. Isang plano ang nabuo. Isang plano na marumi. Pero epektibo. Ara, tawag niya. Ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng otoridad. Lumingon si Ara, ang ngiti ay agad na nawala nang makita siya. Po, Miss Isabel. Pumunta ka sa kusina. Ipaghanda mo akong kape. Opo. Agad na sumunod si Ara at lumabas sa silid. Ito na ang pagkakataon niya. Mabilis na kinuha ni Isabel ang bracelet. Maingat siyang lumapit sa ba ni Ara na nakasabit sa isang silya sa sulok. Walang pag-alinlangan, inilagay niya ang bracelet sa longgang, sa ilalim nga damit at isang maliit na tuwalya. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik si Ara dala ang isang tasa ang kape. Thank you, sabi ni Isabel, kinuha ang tasa. Humigop siya ng kaunti. Pagkatapos ay Marta itong ibinaba sa mesa. Naglakad siya papunta sa kanyang tokador, tila may hinahanap. Nasaan na kaya yun? Tanong niya sa sarili, sapat na ang lakas para marinig ng lahat. Binuksan niya ang jewelry box.
Ang bracelet ko. Nawawala. Tumingin siya kay Ara. Ang mamata ay puno ng akusasyon. Nakita mo ba ang bracelet ko, Ara? Dito ko lang yun iniwan. Umiling si Ara. Ang muka ay nagpapakita ng pakalito. Hindi po, Miss Isabel. Hindi ko po nakita. Impossible, sabi ni Isabel. Ang boses ay tumataas na. Tayo lang ang nandito sa kwarto. Ikaw, ako, at si Marco. Imposibleng si Marco ang kumuha. Kaya sino? Miss Isabel, wala po akong kinukuha, sabi ni Ara. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Ngumisi si Isabel. Talaga? Kung ganon, wala kang dapat ikatakot kung hahaluhugin ko ang mga gamit mo? Hindi ba? Bago pa man makasagot si Ara, mabilis na kinuha ni Isabel ang bag nito. Miss Isabel. Wag po. Pagmamakaawa ni Ara. Sinusubukang bawiin ang kanyang bag. Pero huli na ang lahat. Ibinuhos ni Isabel ang lahat ng laman ng bag sa sahig. Ang sukle, ang pitaka, ang lumang cellphone, at ang kumikinang na diamond bracelet. Tumuno ito nang bumaksa sa sahig na gawa sa kahoy, at ang tunog na iyon ay parang isang hatol. Namilo ang mga mata ni Ara. Hindi. Hindi sa akin yan, sabi niya, umiling-iling. Hindi ko alam kung paano napunta yan diyan. Sinungaling. Siga ni Isabel, dinampot ang bracelet. Itinaas niya ito. Magnanakaw. Pumasok ka sa pamamahay ko para pagnakawan ako. Akala ko mapakakatiwalaan ka. Binigyan kita ng trabaho, binigyan kita ng pagkakataon, tapos ganito lang ang igaganti mo sa akin? Ang bawat salita ay isang dago kay Ara. Ang ngaluha ay nagsimulang mamuo sa kanyang nga mata. Tumingin siya kay Marco. Humihingi ng tulong. Pero si Marco ay nakatingin lang din sa kanya, ang muka ay puno ng pakalito. Hindi pa sapat ang kanyang alaala para maintindihan ang nangyayari. Ang tanging nakikita niya ay ang ebidensya sa sahig. Naramdaman ni Isabel ang kanyang tagumpay. Ito na ang katapusan ng babaeng ito. Gods! Sigaw niya. Dalawang guwardiya ang mabilis na pumasok sa silid. Anong nangyayari dito, ma'am? Tanong ng isa. Itinuro ni Isabel si Ara, ang daliri ay nanginginig sa kunwari higalit. Nahuli ko siyang nagnakaw. Itong babaeng ito. Isang magnanakaw. Hindi po totoo yan. Maniwala po kayo sa akin. Umiyak na sabi ni Ara. Pero walang nakinig sa kanya. Hinawakan siya ng dalawang gwardiya sa makabilang braso. Tumingin si Isabel kay Ara. Ang mga mata ay puno ng pakasuklam. Palayasin yan. Utos niya, ang boses ay malamig at walang awa. At huwag ng papayagang tumapa pa sa pamamahay na ito. Kinalatkat ng gagwardiya si Ara palabas ng silid. Ang kanyang ngaiya at pagmamakaawa ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, hanggang sa unti-unti itong humina at tuluyang nawala. Naiwan si Isabel sa tahimik na silid, hawa ang bracelet. Tumingin siya kay Marco, na nakatingin pa rin sa pinto kung saan huling nakita si Ara. Ang mukha ay blanko. Sa wakas, nawala na ang sagabal. Bumalik na sa normal ang lahat. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Isabela hindi pa tapos ang laban. At ang takot na naramdaman niya kanina ay hindi nawala. Natatago lang ito, naabang. Ang pagkalakad palabas ng Villa Esmeralda ay parang isang masamang panaginip para kay Ara. Ang bigat ng kahihiyan at ang sakit ng kawalan ng katarungan ay halos dumuro sa kanyang espiritu. Nakatayo siya sa labas ng dambuhalang gate, yakap-yakap ang kanyang bag na walang laman, habang ang maluha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Nawala na ang lahat. Ang trabaho. Ang pag-asa. Ang pagkakataong makasama ang kanyang asawa. Umuwi siya sa kanilang maliit na bahay na parang isang basang sisi. Ang unang bumungat sa kanya ay ang kanyang ina at ang kanyang anak na si Leah. Anak, anong nangyari? Bakit ka umuwi? Naalalang tanong ng kanyang ina. Pero bago pa man siya makasagot, tumakbo si Leah papunta sa kanya at yumakap ng mahigpit sa kanyang mabinti. Mama! Umuwi ka na. Masayang sabi ng bata. Hindi ka na po alis.
Tumingin si Ara sa inosenteng mukhang ang kanyang anak. Sa mga matang iyon, nakita niya ang lahat ng dahilan kung bakit hindi siya pwedeng sumuko. Hindi siya pwedeng makpatalo. Yumuko siya at niyakap ang kanyang anak. Opo, anak. Nandito na si Mama. Sa yakap na iyon, ang kanyang mga luha nga pakatalo ay naging mga luha ng determinasyon. Hindi ito ang katapusan. Simula pa lang ito. Lalaban siya. Para kay Leah. Para kay Marco. Kinabukasan, tinawagan niya si Ate Nena. Sa nanginginig na boses, ikinuwento niya ang lahat ang paakusa sa kanya, ang pagpapalaya sa kanya, ang lason. Walang hiya talaga yang Isabela na yan. Galit na sabi ni Ate Nena sa kabilang linya. Ara, kailangan nating gumawang paraan. Hindi pwedeng manalo ang kasamaan. Pero paano, Ate Nena? Bawal na akong pumasok doon. Paano ko matutulungan si Marco? Kailangan natin ng ebidensya. Isang bagay na hindi kayang paikutan ni Isabela, sabi ni Ate Nena. Ara, may naalala ka ba? Kahit anong maliit na detalye tungkol sa aksidente ni Marco? Napaisip si Ara. Wala masyado. Ang sabi lang sa balita nun, nawalan daw ang kontrol sa sasakyan. Nag-isa lang siya. Walang ibang sasakyang sangkot. Saan nangyari ang aksidente? Sa May Tagaytay, sa isang palikong daan. Okay, sabi ni Ate Nena. Bigyan mo ako ang kaunting panahon. May magkakaibigan akong pulis. Baka may mahanap tayong lumang report tungkol diyan. Pagkatapos ng ilang araw ng paantay na parang walang katapusan, tumawag si Ate Nena. May dala itong isang manipis na folder. Sa loob naroon ang kopya ng lumang police report at isang munting artikulo sa diaryo tungkol sa aksidente. Walang masyadong detalye. Ara, malungkot na sabi ni Ate Nena. Kaso sarado na. Itinuring na aksidente lang. Binasa ni Ara ang bawat salita sa report. Walang bago. Lokasyon. Isang kurbada sa Santa Rosa, Tagaytay Road. Oras, hating gabi. Sanhi. Overspeeding. Pero may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Ang pangalan ng kalsada. Pamilya sa kanya. Teka, sabi ni Ara, ang isip ay naglalaro. Santa Rosa, Tagaytay Road. Diyan sa lugar na yan dati nakatira ang isang katrabaho ko. Malapit daw sa isang lumang subdivision. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang malayong ideya. Pero iyon na lang ang tanging meron siya. Kinabukasan. Naglakas loob siyang pumunta sa lugar na aksidente. Isang tahimik at palikong daan na napapaligiran ng matataas na damo at ilang puno. Sa gilid ng kalsada, may isang maliit na tindahan. Pumasok siya at napanggap na naghahanap ng isang kamag-anak. Kinausap niya ang matandang babae na nakababantay sa tindahan. Naku, ineng, sabi ng matanda. Maraming taon na rin yun. May naaksidente diyan na isang mayaman na lalaki. Halos mamatay. May nakita po ba kayo, Nay? Tanong ni Ara. Ang puso ay kumakabo. Umiling ang matanda. Hating gabi na yun. Ang narinig ko lang, bago ang malakas na pagbangga, ay parang may nag-aaway na dalawang sasakyan. Parang may humahabol. Dalawang sasakyan. Pero ang sabi sa report, mag-isa lang si Marco. Pagkatapos po ang aksidente, may iba pa po bang nangyari? Nag-isip ang matanda. Wala na masyado. Pero kinabukasan, may isang babae na pabalik-balik dito. Mukhang balisa. Maganda, pero parang may tinatagong kung ano. Tagadian lang yan sa lumang subdivision sa likod. Sino po siya? Hindi ko alam ang pangalan. Pero anak siya ni Aling Marta. Yung pamilya na laging isinusumpa ang mga De La Vega. De La Vega. Parang may kung anong kumonekta sa isip ni Ara. Tinanong niya kung saan nakatira si Aling Marta. Itinuro ng matanda ang isang eskinita papasok sa subdivision. Nahanap niya ang bahay. Kung makatok pa lang sana siya ng isang kapitbahay ang lumabas. Isang matandang babae na may mabait na mukha. Naku, wala na sila diyan, ineng. Sabi nga kapitbahay. Matagal nang umalis. Si Belle, pagkatapos yumaman, hindi na bumalik dito.
Belle. Isabel. Nanlami ang buong katawan ni Ara. Kilala niyo po si Belle? Oo naman. Lumaki yan dito. Laging bukang bibig ng nanay niyan ang galit nila sa mga De La Vega. Tatay daw ni Belle yung matandang De La Vega, pero hindi sila pinanagutan. Iniwan lang sila. Ang hininga ni Ara ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Kapatid po ba siya? Ni Marco de la Vega? O, sa ama. Kaya nga ganun na lang ang galit ng nanay niya. Lahat daw yaman ay napunta kay Marco, habang sila ay naghihirap. Isinusumpa nila ang araw na ipinanganak si Marco. Tila nabingi si Ara. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nakaduktong-duktong. Ang aksidente. Ang pakawala ni Marco. Ang paglitaw ni Isabel. Ang lason. Hindi ito tungkol sa paibig. Ito ay tungkol sa paihiganti. Nay. May litrato pa ba kayo nila? Nanjinjinig na tanong ni Ara. Pumasok ang matanda sa kanyang bahay at bumalik na may dalang isang luma at kupas na photo album. Itinuro niya ang isang litrato. Isang birthday party. Naroon ang isang batang babay na may hawak na tsaki. Ang mukha ay bata pa. Pero ang nga mata nito ay puno ng galit at lungkot. Iyon si Isabel. Walang duda. Hawa-hawa ang cellphone, kinuhaan ni Ara ng litrato ang lumang larawan. Pagkatapos ay binuksan niya ang internet at hinanap ang isang artikulo tungkol kay Isabel Reyes. Naroon ang isang profesional na litrato niya, nakangiti, perpekto. Ipinaktabi niya ang dalawang larawan sa screen ng kanyang cellphone. Ang batang babae na may matang puno ng galit, at ang babaeng tila perpekto. Iisang tao. Isang katotohanan ang sumampal sa kanya, mas malakas pa kaysa sa akusasyon ng pagnanakaw. Diyos ko! Bulong ni Ara sa sarili, habang tinititigan ang dalawang mukha sa kanyang telepono. Ang pangingini sa kanyang makamay ay napalitan ng isang nanlalamig na katiyakan. Magkapatid sila. Hawa ang ebidensya sa kanyang cellphone, hindi na naaksaya ng panahon si Ara. Tinawagan niya si Atenena. Ate, tama ang hinala natin, nanginginig na sabi ni Ara. Magkapatid sila. Si Isabel ang kapatid sa labas ni Marco. Paghihiganti ang lahat ng ito. Isang sandaling ang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya, bago nagsalita si Atenena, ang boses ay punong determinasyon. Kailangan mong makabalik sa loop. Ngayon na. May kutob akong gagawin ng masama ang babaeng yan ngayong alam niyang nagdududa na si Marco. Pero paano? Bantay sarado ang gate. Sa likod, mabilis na sagot ni Atenena. Ang pinto sa kusina, kakausapin ko ang isa sa mga katulong doon. Makita tayo sa labas ng Villa Esmeralda sa loob ng isang oras. At Ara, isama mo, Celia. Ano? Bakit Celia? Gulat na tanong ni Ara. Basta. Magtiwala ka sa akin. POV. Marco. May mali. Ilang araw nang wala si Ara. At ang maliit na liwanag na nasimulang tumagos sa makapal na hamok ng kanyang isipan ay unti-unti na namang nawawala. Bumali ang bigat. Bumali ang katahimikan. Pumasok si Isabel sa silid, nakangiti, pero ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang nga mata. May dala itong isang maliit na tray. Sa ibabaw nito, hindi ang karaniwang tableta. Isang hiringgilya. Ano yan? Tanong ni Marco, ang boses ay mahina. Vitamins, malambing na sagot ni Isabel, lumalapit sa kanya. Para mas mabilis kang lumakas, mahal ko. Pero hindi yun ang nakikita ni Marco sa mga mata nito. Nakikita niya ang pagmamadali. Ang takot. Isang pakiramdam ng panganib ang biglang gumapang sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung bakit. Pero alam niyang kailangan niyang umiwas. Ayoko, sabi niya. Marco, para sa iyo to. Papilit ni Isabel, hinawakan ang kanyang braso. Ang pagkakahawa nito ay mahigpit, halos masakit. Huwag ka nang makulit. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang braso, pero ang katawan niya ay mahina pa rin. Itinaas ni Isabel ang hiringgilya, ang dulo ng karayom ay kumikinang sa ilaw.
Napapikit si Marco, naghihintay sa sakit. Bigla, isang malakas na kalabo ang yumani sa silid. Bumukas ang pinto. POV. Ara, anong ginagawa mo sa asawa ko? Ang sigaw ni Ara ay umalinggaw sa buong silid. Ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan ng tapang ng isang leonang pinoprotektahan ang kanyang supling. Nagulat si Isabel. Sa isang iglap na pakabigla nito, mabilis na kumilos si Ara. Tinakbo niya ang pagitan nilang dalawa at malakas na itinula ang kamay ni Isabel na may hawak na hiringgilya. Tumasi ang hiringgilya sa sahig, nabasa at kumalat ang likidong laman nito. Hayop ka, sigaw ni Isabel. Ang maganda niyang mukha ay napalitan ng purong galit. Sinugot niya si Ara. Sinabunutan ito. Wala kang karapatan dito. Magnanakaw. Ako ang walang karapatan. Gumanti ngang sa bunot si Ara. Ang galuha at galit ay naksanip sa kanyang lakas. Ikaw ang magnanakaw. Ninakaw mo ang asawa ko. Ninakaw mo ang buhay niya. Nakpagulong-gulong sila sa sahig. Isang desperadong labanan ng dalawang babay. Si Marco mula sa kama, ay tinitingnan sila, ang kanyang isipan ay isang magulong bagyo nga imahe at tuno na hindi niya maintindihan. Ang siga ni Ara. Ang galit sa mukha ni Isabel. Lahat ay pamilya ngunit malabo. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na boses ang pumunit sa tensyon. Mama? Napahinto ang dalawa. Mula sa nakabukas na pinto, pumasok si Lia. Kasunod si Atenena. Ang ngamatang ng bata ay nanlalaki sa takot habang nakikita ang gusok na buhok ng kanyang ina. Tumingin si Lia mula kay Ara, patungo kay Isabel, at sa wakas, sa lalaking nakaupo sa kama. Ang mukha ni Marco. Ang takot sa ngamatang bata ay napalitan ng pakilala, ng isang matagal na pangungulila. Tate? Tumakbo si Lia, nilampasan ang nagaway ng nga babay, at yumakap ng mahigpit sa mga binti ni Marco. Umiya ito. Tatay. Wag mo kami ulit. POV. Marco. Tatay. Ang salitang iyon. Ang boses na iyon. Iyon ang naging susi. Iyon ang naging kidlat na bumasak sa lahat ng pader sa kanyang isipan. Parang isang dam na biglang gumuho. Ang nga alaala ay bumuhos hindi na pira-piraso, kundi isang rumaragasang ilog ng buhay. Ang tawa ni Ara sa ilalim ng puno ngangga sa kanilang bakuran. Ang unang hakbang ni Lia. Ang amoy ng sinigang na paborito niya. Ang kanilang nga pangarap. Ang pagpili niya kay Ara kaysa sa yaman ng kanyang pamilya. At ang aksidente. Ang itim na kotse na humahabol sa kanya. Ang mukha ni Isabela sa salamin, puno ng galit, bago nito gigitin ang kanyang sasakyan papunta sa bangin. Ang huling nakita niya bago magdilim ang lahat. Lahat ay bumalik. 6 na taon ng kasinungalingan. 6 na taon ng lason. Dahan-dahan, ang hamok sa kanyang mamata ay nawala. Napalitan ito ang isang nakakapasong kalinawan. Tumingin siya sa umiyak na bata na nakayakap sa kanyang ngabinti. Tumingin siya sa babaeng nakaluhod sa sahig. Ang babaeng hindi kailanman sumuko sa kanya. Ara. Sabi niya, ang boses ay malinaw at buo. Lia. Anak ko. Tumayo siya mula sa kama. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, tumayo siya sa sarili niyang nga paa. Ang kanyang nga binti ay nangingini, ngunit ang kanyang tindig ay matata. Napatingala sina Ara at Isabel, parang gulat. Nilapitan niya si Ara at dahan-dahang itinayo. Hinaplos niya ang magulo nitong buhok. Pagkatapos, tumingin siya kay Isabel. Ang babaeng dating blanco lang sa kanyang paningin ay ngayon ay isang halimaw. Ang bawat kasinungalingan nito ay malinaw na nakaukit sa mukha nito. Napaurong si Isabel. Ang takot ay malinaw na mababasa sa kanyang mukha. Marco, anong nangyayari sa iyo? Lumapit si Marco, bawat hakbang ay mabigat at puno ng kapangyarihan na matagal nang nawala. Huminto siya sa mismong harapan nito, ang anino niya ay bumabalot sa nangingini na katawan ni Isabel. Tinitigan niya ito sa mata, at sa isang boses na malamig at matalim na parang yelo, sinabi niya ang masalitang tatapos sa lahat. Alam ko na ang lahat. Ang aksidente.
Ang lason. Ang kasinungalingan mo. Huminto siya sandali. Hinayaan ang bigat ng kanyang nga salita na lumubog. Kapatid. Ang salitang kapatid ay parang isang bombang sumabo sa katahimikan ng silid. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Isabel. Ang kanyang pakukunwari, ang kanyang galit, lahat ay gumuho at napalitan ng purong, hubad na takot. Para siyang isang kriminal na nasuko sa isang eskinita na walang labasan. Hindi. Hindi totoo yan. Nautal niyang sabi, umaatras hanggang sa masandal siya sa pada. Pero ang nga mata ni Marco ay nagsasabing alam na niya ang lahat. Bago pa man may makapagsalita, dumating ang nga pulis, kasama ang security ngang mansyon. Si Ate Nena na pala ang tumawa sa kanila habang nakakagulo. Anong nangyayari dito? Tanong ngang isang pulis. Kalmadong gumarap si Marco. Opisyal, ang babaeng giyan, sabi niya, itinuro si Isabelle, ay si Isabelle Reyes. 6 na taon na ang nakalipas, tinangka niya akong patayin sa pamamagitan ng pagbangga sa aking sasakyan. Nang hindi siya nagtagumpay, dinala niya ako dito at unti-unting nilason para makuha ang aking kumpanya. Hawa niya ako laban sa aking kaloban. Dinampot ni Ara ang basa na hiringgilya mula sa sahig gamit ang isang panyo. At ito po ang ebidensya. Ito ang lason na ituturo sana niya sa asawa ko. Walang nagawa si Isabel. Walang masabi. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalakas na pag-amin. Nilapitan siya ng pulis. Ms. Reyes, kailangan niyo po naming isama sa presinto. Habang pinoposasan, tumingin si Isabel kay Marco. Ang nga mata niya ay hindi na punong galit, kundi ngang isang malalim na pait at pakatalo. Isang buhay na ginugol sa paghihiganti, na nauwi lang sa wala. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig habang inilalabas siya nga mapulis mula sa silid, mula sa mansyon, mula sa buhay na ninakaw niya. Nang mawala na sila, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Naiwan silang tatlo. Si Marco. Si Ara. Si Lia. Lumapit si Marco kay Ara. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi nito, pinupunasan ang maluhang hindi pa natutuyo. Patawad, bulong ni Marco, ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawad, Ara. Dahil sa pagiging abala ko sa trabaho, sa yaman. Hindi kita nabigyan ng halaga na nararapat sa iyo. Patawad kung hinayaan kong mangyari ito. Umiling si Ara, hinawakan ang kamay ni Marco na nasa kanyang pisngi. Wala kang kasalanan, Marco. Ang mahalaga, bumalik ka na. Nakauwi ka na sa amin. Walang nang kailangang sabihin. Sa isang tingin, nakaintindihan sila. Ang lahat ng sakit, ng paghihintay, ng sakripisyo, ay nagilom sa yakap na iyon. Niyakap ni Marco ang kanyang mag-ina, ang 2 taong pinakamahalaga sa kanya, ang tunay niyang yaman. Lumipas ang ilang buwan. Ang balita tungkol sa ginawa ni Isabel Reyes ay kumalat na parang apoy. Nahatulan siya ng habambuhay na pakakakulong para sa attempted murder, kidnapping, at fraud. Ang De La Vega Holdings ay dumaan sa isang malaking pagbabago. Ibinenta ni Marco ang karamihan sa kanyang shares. Umalis siya sa posisyon bilang CEO. Napaktanto niya na ang karera na muntik ng kumitil sa kanyang buhay at pamilya ay hindi na para sa kanya. Ang malaking mansyon sa Villa Esmeralda ay ipinagbili rin. Isang hapon, sa isang simpleng parke sa Quezon City, ang hangin ay sariwa at ang araw ay papalubo na. Ang tawa ang isang bata ang maririnig. Celia, masigla at malusok, ay nasa isang duyan. Sa likod niya, tinutula siyang kanyang ama. Mas mataas pa. Tatay. Mas mataas pa. Sigaw ngang bata. Ang kanyang munting bestida ay sumasayaw sa hangin. Ngumiti si Marco. Ang ngiti niya ngayon ay toto, magaan, at puno ng kaligayahan. Wala na ang anino ng isang CEO. Ang naroon ay isang ama. Sa isang bench hindi kalayuan, nakaupo si Ara, pinapanod ang kanyang mag-ama. Ang kapayapaan sa kanyang puso ay parang isang kalmadong lawa. Ang lahat ng kanyang ipinagdasal ay natupad. Lumapit si Marco at umupo sa tabi niya,
Habang si Leah ay masayang tumatakbo papunta sa slide. Inabayan niya si Ara. Masaya ka ba dito? Tanong ni Mako. Tumingin si Ara sa kanilang maliit na apartment na natatanaw mula sa parke. Simple lang. Walang malawak na hardin, walang chandelier. Pero puno ito ng negrang pagmamahal. Ngumiti si Ara at sumandal sa balikat ni Marco. Sobra. Dahil na nandito ka. Nandito tayo. Wala na siyang ibang hihilingin pa. Natakpuan nila ang kanilang happily ever after, hindi sa isang palasyo, kundi sa piling ng isa't isa. Hawa ang kamay ng kanyang makina. Sa ilalim ng papalubok na araw. Sa wakas, si Marco de la Vega ay tunay na nakauwi na.